So ngayong araw guys, pag-uusapan natin kung kumusta nga ba yung Poco F8 Ultra after 6 months mula nung nilaunch siya. So isa to sa talagang napaka-solid na phone na lumabas last year na nabansagan na ngang flagship killer talaga. Parang binigay na nga dito ni Poco lahat-lahat pero yung presyo niya kalahati lang ng mga modern flagship phones ngayon. So meron siyang malaking 6.9 inches, 120Hz refresh rate na AMOLED display. Kaya naman siguradong mag-e-enjoy kayo dito na manood at maglaro dahil sobrang bright, sobrang colorful nung kanyang display. And kung talagang halimaw na performance yung hinahanap nyo ngayon sa cellphone, hindi kayo mabibigo dito, hindi kayo mabibitin sa kanya. Equipped na siya guys ng latest Snapdragon 8 Elite Gen 5 up to 4.6 GHz na clock speed. Meron siyang 12GB and 16GB na RAM variants na naka LPDDR5X na. And merong 256GB and 512GB na storage variants naman na naka UFS 4.1 na. So meaning latest na yung kanyang chipset, RAM, and storage na nagre-result ng napakatinding performance. Nasa sobrang tindi, kaya niyang i-reach yung almost 4 million Antutu points sa halagang 30,000 pesos lang. And kung hindi nyo napansin sa mga clips na pinakita ko kanina, even mga PC games kaya nyo nang patakbuhin dito sa Poco F8 Ultra natively. So hindi siya cloud gaming na parang may binili, may sinubscribe ako na application or website, hindi siya remote play na pinapatakbo sa PC or sa PlayStation, kundi yung games naka-install mismo dito sa Poco F8 Ultra. So ganun kalakas guys yung cellphone na to. Pero bukod sa napakatinding performance ng Poco F8 Ultra, ang isa sa talagang highlight niya is yung kanyang speaker. So isa to sa pinakaunang phone na may subwoofer. So ibig sabihin pag nakikinig kayo ng music, pag may pinapanood kayo, mas daman ninyo, mas ramdam ninyo, kumbaga mas immersive siya ngayon. Pero para mas maintindihan nyo ako guys, ito na lang yung example nung kanyang sound quality. So magandang screen, malupit na performance, matinding sound quality, pero ano pa bang meron si Poco F8 Ultra? So meron siyang 6,500 mAh na battery capacity na capable ng 100 watts na wired charging and 50 watts na wireless charging. Ang malupit pa dito guys, meron siyang feature na reverse wired and wireless charging. So pwede nyo siyang paganahin as a power bank. Yun nga lang for gamers, wala siyang bypass charging. Pero I think naman kayang i-compensate ng bilis niya mag-charge yung kakulangan ng bypass charging. Since kahit saglit nyo lang siya na isaksak, maya-maya lang full charge na ulit kayo. And syempre, diba, hindi naman natin siya tatawaging ultra phone kung wala siyang matinding camera. So meron siya guys na 50 megapixel na main wide camera, meron siyang 50 megapixel na periscope telephoto camera, and 50 megapixel din na ultra wide naman na camera. So yes guys, tama narinig nyo, no? So meron siyang periscope, ibig sabihin pwede kayo dito mag-zoom ng napakalayo, and meron pa siyang ultra macro mode. Kaya naman kung gusto nyo or matitripan nyo lang na mag-moonshot even sa cellphone lang, pwede nyong gawin yan dito. Yun nga lang guys, no, ang pinaka magiging problem nyo sa kanya, lagi siyang out of stock, no. So ganun siya kabenta. Almost kada silip ko sa kanya dito sa Shopee, talagang out of stock siya. Sobrang dalas kasi mag-promo dito ni Shopee. So nakalagay dito 39,999 to 42,999, pero ang daming times na naabutan ko siya ng nasa around 30,000 lang to 33,000. Biruin mo sa ganung halaga, makakakuha ka na ng napakalupit na chipset. Latest na, 'di ba? Mabilis yung RAM, mabilis yung storage. Kaya naman masabi ko na hanggang ngayon, even after ilang months, talagang isa pa rin yung phone na to sa talagang bang for a buck na cellphone na pwede mong mabili. And kung medyo limited yung budget nyo, okay din naman na alternative yung little brother niya, which is itong Poco F8 Pro na naka Snapdragon 8 Elite. So very competitive na din siya na pricing. Pero magandang antayin nyo yung promo lalo malapit na yung May 5. So siguradong bababa pa siya dito, no?
So itong dalawang to, Poco F8 Ultra and Poco F8 Pro, isa sa pinakasulit yan na deals na pwede nyong makuha ngayon. Sayang nga lang no, walang Poco F8 ngayon. So walang base variant na Poco F8 lang. Poco F7 na yung parang pinaka little brother nila no. And sa tingin ko parang malabo na rin na magkaroon ng base variant yung Poco F8. Lalo papunta na tayo sa Poco F9. Possible na yung upcoming na panibagong Redmi series na China ROM, mas malamang yun yung magiging Poco F9 series, no? Pero kayo guys, what do you think sa phone na to? Sulit ba or may other alternative ba kayo para dito? So comment your thoughts down below para mapag-usapan natin. Makita ko din kung anong iniisip nyo, kung ano ba yung parang okay para sa inyo. So don't forget to like, comment, and subscribe. Ring mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated pag may panibago tayong video. And speaking of video, ang next upload natin, pag-uusapan natin kung okay pa rin ba or kung sulit pa rin ba ang Poco Pad X1 and Poco Pad M1 after ilang months na ginagamit ko siya.